They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Oh, what a shot from Curry! Usapang NBA na naman tayo mga tropang outsider, at sa mga pagkakataong ito, pag-uusapan natin ay walang iba kundi ang pagbura ni Stephen Curry sa record ni Ray Allen bilang all-time great sa NBA. Okay, pero bago ang lahat ng yan, bago natin ituloy o umpisahan ang usapang yan, kung bago ka pa lang sa channel na to, napadaan o di kaya napasilip ka lang sa channel na to at napapanood mo na lang din ako ngayon, Brad, mag-subscribe ka na sa channel natin at samahan mo kami ngayon sa ating gagawing usapan tungkol sa mga pangyayari at kaganapan, balita sa mundo ng NBA. Ayan, nakakalimutan ko pa yung spill ko. Ang iksi-iksi na nga lang, nakakalimutan ko pa. Anyway, yun nga, official nang binura ngayon ni Stephen Curry, kanina lang sa kanilang laban sa New York Knicks, sa Madison Square Garden. At mga tropang outsiders, parang dalawang record na o milestone na ang nagagawa nito ni Stephen Curry sa Madison Square Garden. Kung hindi nyo nga alam, mga tropang outsiders, ay sa Madison Square Garden din ginawa ni Stephen Curry ang kauna-unahang career high. Pagkatapos niyan, ito nga, sa mga pagkakataong ito, sa Madison Square Garden na naman, ginawa ni Stephen Curry ang paglagpas niya sa all-time record ni Ray Allen. Okay, so balikan lang nga natin, mga tropang outsiders, kung paano nga ba ginawa ni Stephen Curry ang pagbura sa record na ito. So kanina nga sa pagbubukas pa lang ng laro nila laban sa New York Knicks sa Madison Square Garden, ay binitawan na agad ni Stephen Curry ang unang-unang 3 points niyang pumasok. Yan ay may 11 minutes remaining pa sa laban nila sa first quarter. At nung maitabla niya yung kanyang record, o ang record ni Ray Allen, mga tropang outsiders, grabe na agad yung hiyawan, para siyang alam mo, para siyang wala sa Madison Square Garden, para siyang nasa Chase Center pa rin, kasi yung mga fans, mga tropa, talagang hindi lang, alam mo, yung team nila yung naglalaro, pero ang inaabangan nila, mga tropang outsider, yung gagawin nito yung historic na game na gagawin ni Stephen Curry, At yun nga, pagkatapos yung bitawan yung unang 3 points na pumasok, ay nagtuloy-tuloy ang laro, at sa pagsapit nga ng 7 minutes and 33 remaining sa official time ng first quarter, ay pumasok ang pangalawang 3 points ni Stephen Curry, kung saan binasag na nga niya ng opisyal, mga tropang outsiders, ang all-time record neto ni Ray Allen. Ayan, at grabe, parang hindi ko alam kung anong nangyari, pero biglang nag-pause yung laro. Hindi ko alam kung officials timeout ba yan or hindi, basta biglang huminto yung laro, para i-celebrate yung milestone na ito na ginawa ni Stephen Curry. So ayan nga, nakita natin na siguro napanood nyo rin yan, mga tropang outsiders, na itong si Stephen Curry ay lumapit kay Ray Allen, talagang niyakap niya. At habang magkayakap yung dalawa, ay may binibitawang salita itong si Ray Allen, na parang nabasa ko sa buka ng bibig niya na sabi niya, I'm so proud of you, parang yun, medyo nabasa ko yun sa pagbuka ng bibig ni Ray Allen. At pagkatapos nga, habang nagyayakapan tong dalawang all-time great na to, isa pang all-time great din, na si Reggie Miller, ay binibidyohan sila. Nakakatuwa lang, mga tropang outsiders, kasi alam nyo, fan ako ni Stephen Curry, at isa ito bilang fan ni Stephen Curry, isa ito sa inaabangan nating mangyari, na si Stephen Curry ang mag-top, mga tropang outsiders, pagdating sa pagiging all-time great sa 3-point shot, alam nyo, pinapanood ko pa nga kanina, pati yung mga replay, parang naluluha-luha pa ako, mga tropa, sa saya na nararamdaman ko dahil sa nagawang record nga yan o milestone nito ni Stephen Curry.
Pagkatapos nga nun na kumuha pa sila ng picture, no, dahil meron silang mga jersey hawak, no. At doon sa jersey ni Stephen Curry nakalagay doon yung or nakasulat doon yung score or yung score, no, or hindi score, yung 3-point made na nagawa niya sa paglagpas sa all-time record nga ni Ray Allen. Nung naipasok ni Stephen Curry yung pangalawang test niya, no, na bumasag nga sa record nito ni Ray Allen, talagang grabe yung mga tao, tayuan. Alam mo, nung ano pa nga, nung sa interview pa nga ni Stephen Curry, talagang nakita daw niya na parang unti-unting tumayo yung mga tao. So, tas yung reaksyon ni Ray Allen, napatayo siya nung pumasok yung tira ni Stephen Curry. Tapos to si Reggie Miller, medyo, napaganon eh. Alam mo yung, pumasok, parang, ang ganda nung nangyari na to sa career ni Stephen Curry. At isa ako sa masaya sa milestone na nagawa ni Stephen Curry. At sa mga pagkakataong nga ito, no, si Stephen Curry na magiging ang magse-set ngayon ng panibagong record sa NBA pagdating sa 3-point made, mga tropang outsiders. Di natin alam, no, sa mga pagkakataong ito kung hanggang saan ang kayang ma-reach nito ni Stephen Curry. Pero ako personally mga tropang outsiders, palagay ko, no, na may pagkakataon tong si Stephen Curry na umabot siguro hanggang 4,500 3-point made or 3-point field goals. Feeling ko parang hindi magiging ganun kadali, no, kung yun ang masaset na record nito ni Stephen Curry. Hindi ganun magiging kadali para sa mga susunod na mga players para burahin ang record na yan ni Stephen Curry. Kasi hindi talaga biro bumitaw ng 3 points si Stephen Curry sa isang game, sa isang season. Hindi, katulad yan ng 2016, mga brad, 402 3-point made ang nagawa niya. 'Di ba? Tapos kung titignan nyo, kung silipin nyo sa website ng NBA, mga tropang outsiders, yung history niya, every year simula 2009 pumasok siya. Hindi bumababa ng 200 yung average niya. Meron siya dong mga nasa 100 plus lang 3-point made, pero mga isa lang yata yun o dalawa. Pero halos lahat nasa 200, 300. Yan yung average niyang 3-point made sa loob ng isang season. Sa loob ng isang regular season, mga tropa. 'Di ba? So, ngayon nga tulad nga ng nasabi ko na to sa mga nakaraang vlog, pwede niya pang kung susundan nga natin yung average ni Stephen Curry na 5 3 points per game, pwede niya pang mabasag yung 402 na nagawa niya kasi parang kinumpute ko rin niya sa season na to kung magtutuloy-tuloy yung ganung average niya. Pwede siyang magtala ng 410 3-point shots ngayong season na to. Hindi imposible yan, mga tropang outsiders, lalo pa si Stephen Curry tuwing naglalaro, nasa MVP mode siya. At speaking of MVP, palagay ko mananatili pa sa number 1 spot yan si Stephen Curry sa mga susunod pang mga weeks. No, palagay ko kung darating man yung time na maungusan yan ni Kevin Durant, hindi ito yung week na yon. Or hindi yung sa susunod na week. 'Di ba? Maaaring sa mga susunod na buwan maaari, pero itong mga weeks na to, December, January, palagay ko hindi pa muna. No, dahil yan sa ginawa nga ni Stephen Curry na pagbura sa record ni Ray Allen, una 'yon. Pangalawa, yung pananatili ng team nila sa top spot ng power ranking, no, number 1 pa rin sila hanggang ngayon, although nung nagkaroon nga tayo ng power ranking, pinag-usapan nga, no, tinapik natin yung power ranking nung nakaraan. Sa pagpasok ng week 9 ay naungusan sila ng Phoenix Suns. Pero ngayon, mga tropang outsiders, hindi pa tapos ang week 9. Bisitahin ninyo. Sino ang nasa top ngayon? Golden State Warriors na naman. Biro mo, hindi nagtagal. Parang isang game lang, isang araw lang yata umakyat sa number 1 spot ang Phoenix Suns. Ngayon, Golden State Warriors na naman. Okay, at napakasarap, no, mga tropang outsiders, no? Sorry ha, sa mga fans ng Golden State Warriors at sa mga fans ni Stephen Curry na nabura niya na sa record, ngayong taon na to, nabura na niya ang record ni Ray Allen. Tapos magiging MVP pa siya ngayong season na to.
Tapos magiging champion pa sila sa season na 'to. 'Di ba parang as sarap sa pakiramdam no kung fan ka ng Golden State Warriors o fan ka ni Stephen Curry, talaga naman titindig lahat ng balahibo mo sa katawan. 'Di ba? Nakakatuwa, eh. Ako masaya talaga ako mga tropa. Pasensya na hindi ko maitago, no, or sinusubukan kong sabi ko medyo kalmado lang, eh, pero hindi, talagang, siguro naman obvious na sa inyo mga tropang outsiders, 'no. Sa team pa nga lang, ayan yung nakikita niyo diyan sa taas, oh, 'di ba yung team ko pa lang, 'di ba, yellow and blue, 'di ba, medyo tinema ko 'yan sa Golden State Warriors, 'di ba? Si Ray Allen talagang nandun siya, si Reggie Miller, alam mo yun? Tapos kung hindi ko na i-di-discuss dito, pero kung mababasa niyo yung mga tweets, sorry mga tropa, kung mababasa niyo yung mga tweets ng ano, ng mga NBA players kung paano nila i-celebrate or i-congratulate si Stephen Curry, grabe, nakakatuwa, nakakataba ng puso. Fan lang ako, fan lang ako. Paano pa kaya mismo si Stephen Curry, no? Ano kaya pakiramdam niya, no? Na ano, nasa cloud nine ka, hindi ko ma-explain ano no yung nararamdaman mo na yung mga NBA, kapwa mo NBA players na kalaban mo, no, sa ibang team, masaya sila para sa'yo. Yung fans mismo ng Madison Square Garden, no, ng New York Knicks, masayang-masaya para kay Stephen Curry. Tatandaan niyo ba mga tropa, ito ano lang 'to, konting trivia. Hindi niyo ba alam na dapat ay, na kung saka-sakaling hindi draft ng Golden State Warriors si Stephen Curry, ay New York Knicks sana ang pupuntahan nito ni Stephen Curry. 'Di ba yan nga yung laging ano, parang pinuputok ng butsi ni ano, sorry ni Stephen A. Smith, 'di ba? Kaso hindi, hindi siya pinalagpas ng goal. Biro mo pinalagpas siya ng ano, Minnesota Timberwolves. So pinalagpas ng Timberwolves yung pick number 5 and number 6. Pinalagpas nila si Stephen Curry at yun nga, no, pagdating ng 7th pick, nakuha siya ng Golden State Warriors. Pang 8th pick sana ang New York Knicks. Diba, biruin niyo yun? Okay, ayan, no. Ito yung stats ng mga all-time leaders sa 3-point field goal or 3-point made. Ayan, no. Makikita niyo dyan, 3 PM, itong nasa taas sa may bandang kaliwa. Ito, yung naka-highlights na blue na yan. 3 PM, ibig sabihin yan, 3-point made. O yung nagawa mong 3 points, yung mga tres na pumasok. Okay, so ito yung top 3 natin, si Stephen Curry, Ray Allen, at Reggie Miller. So kung mapapansin ninyo dito no, sa GP, ang GP ang ibig sabihin niyan, game played. Okay, currently si Stephen Curry ay naglalaro pa lang ng 789 games, official games. Habang si Ray Allen ay naglaro ng 1,300 at mas maraming nilaro si Reggie Miller pala, 1,389. Okay, pagdating naman sa minutes, 27,000 minutes pala ang nilalaro ni Stephen Curry compared sa 46,000 at 47,000 neto ni Ray Allen at Reggie Miller. Okay, so punta tayo dito, no. So sa 3-point made niya, o ang official count ngayon ng 3-point made ni Stephen Curry ay 2,977, no. Dahil nagtala nga siya ng 5 3 points kanina. Habang si Sir Ray Allen ay 2,973 at 2,560 naman si Reggie Miller. Alam nyo, kung papansinin nyo mga tropa, yung mga kasunod, ito limbawa si James Harden, ito current player din to. Sa 903 games niya, mga tropang outsiders, ang 3-point made pa lang niya ay nasa 2,500, no? Although malapit na rin niyang malampasan tong si Reggie Miller. At palagay ko, may chance ang magagawa niya yun. Okay, pero ibig ko lang sabihin dito, sa mas konting nilaro talaga ni Stephen Curry na 789 games pa lang, grabe na yung 3 points na nagawa niya. Diba, magtatatlong libo na. Magtatatlong libo na ang 3-point made nito ni Stephen Curry. At baka bago pa matapos itong season na to, nasa 3,000 na yan, malamang sa malamang. Diba? Sino pa yung mga nakikita nating susunod? Damian Lillard. Okay, medyo malayo pa si Damian Lillard, no? Nasa 2,100. Medyo malayo-layo pa. Okay. LeBron. Piling ko hindi naaabot si LeBron.
Diba? JJ Redick, wala na to eh. Retired na to. Kyle Lowry, medyo malayo. Medyo malalayo na yung iba. Si Stephen Curry talaga ngayon. Grabe. Diba anong sabi nung commentator? He is now the, parang sabi, parang NBA's all-time great ba? Sabi, three-point king. Parang ganun na ang sabi, all-time three-point king of NBA. Yan ang sabi nung commentator na yun. Parang Stephen Curry is now the all-time three-point king of NBA. Yun ang pagkakasabi. Mga tropa, hindi lang basta 3 points ang binibitawan nito ni Stephen Curry. Alam mo kung meron kang 4 points, 5 points sa NBA, malamang siya rin ang may hawak ng record na yun. Diba kasi bumibitaw siya, let's say, from 3-point lines, bibitaw pa siya ng mga 10 feet away from 3-point line, 5 feet away from 3-point line, or minsan beyond half court, yung half court line, logo shots, or minsan, di ba, lagpas pa dun sa, halos nandun pa sa kabilang court, bibitaw siya. Diba ganun ang mga klase ng 3 points na binibitawan nito ni Stephen Curry. Hanggang ngayon mga tropa ng outsiders, ginagawa niya yan. Diba alam mo, marami pa tayong aabangan dito kay Stephen Curry. At siguro ang isa na nga dito, or ang pinakahuling aabangan natin kay Stephen Curry pag dumating na siguro yung time na last game niya. At doon sa last game na yon, yung pinakahuling 3 points niya, ilang 3 ang magagawa niya sa buong karir ni Stephen Curry. Madami pa sana akong gustong sabihin mga tropang outsiders dahil alam niyo yung saya na nararamdaman ko. Pero syempre limited lang ang oras natin, hindi rin tayo pwedeng magtagal dito. Kaya mga tropang outsiders, sama-sama pa nating abangan ang mga susunod na mangyayari at mga kaganapan pa sa mundo ng NBA. Kaya naman sa susunod mga tropang outsiders, patuloy nyo akong samahan sa gagawin nating mga kwentuhan at pag-uusap tungkol sa mga pangyayari, kaganapan at balita sa mundo ng NBA. At bago nga tayo tuluyang magtapos, mga Brad, please subscribe on our YouTube channel at Tropang Outsiders, mga tropa, at paki-follow din ako sa Facebook, The Outsider with Ty. At samahan nyo kung ikalat, tulungan nyo kung ikalat or i-share yung mga video ginagawa natin, yung mga kwentuhan ginagawa natin dito. At kung nagugustuhan niyo yung mga video ginagawa ko, mga Brad, paki-like naman, 'di ba? Paki-like naman yung video, 'di ba? Sabi nga ni Sir Bad Aratilis, pindot na, 'di ba? Pindot na mga tropang outsiders, at magkita-kita tayo uli sa mga susunod nating kwentuhan at usapan, So hanggang dito tayong muli. Maraming salamat. Peace out.